Chis Escudero, dinadaan sa teknikalidad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para ito ay tuluyang mabasura. Migs Subiri, hindi boto kay Chis at mas gusto si Tito Soto na maging bagong Senate President. Tinawag pa yata niyang diktador si Chis Escudero. Hindi nyo na madadaan sa teknikalidad ang taong bayan. Dahil ang gusto lang namin ay matuloy ang trial, marinig nating lahat. Kaya kayo ay pro-impeachment or anti-impeachment, pro-Duterte, anti-Duterte, pro-Marcos, anti-Marcos. Ang importante, mailahad sa publiko lahat ng ebidensya. Tapos bayaan natin magbardagulan ang defense at ang prosecution para marinig natin kung kaninong kampo ang nagsasabi ng totoo. Talo po kasi ang taong bayan kapag dinaan sa teknikalidad ng Senado itong impeachment trial ni Sara Duterte. Sabi nga po dito sa balita, taong bayan madidehado kapag impeachment trial ni VP Duterte malulunod sa teknikalidad. Yan po ang sinabi ni Representative Asidre. Dapat ituon ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa pagkakaroon ng pananagutan at huwag hayaan na malunod ito sa teknikalidad upang mabigyan ng kasagutan ang mga tanong ng taong bayan. Ito ang inihayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre at sinabing ang mga isyong teknikal na inihain ng Senate Impeachment Court gaya ng pangangailangan ng sertifikasyon mula sa 20th Congress ay maaari sanang pag-usapan na lang sa mismong paglilitis at hindi bago pa ito magsimula. Nagbabala si Asidre na ang tunay na talo sa pagkabalam na ito at pagtatalong teknikal ay ang publiko na naghihintay na mabigyang linaw ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo at sa mga banta nito laban sa mga mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Asidre, ang mga mahahalagang katanungan ay hindi tungkol sa politika kundi sa katotohanan at katarungan. Ang mga seryosong aligasyon gaya ng umano'y banta ng pangalawang Pangulo na ipapatay ang Pangulo, ang unang ginang at ang Speaker ng Kamara ay nararapat lamang harapin sa isang patas na paglilitis at hindi dapat iwasan gamit ang mga teknikalidad. Pinaaalalahanan niya ang lahat ng panig sa naturang proseso na ang layunin ng impeachment ay pananagutan at hindi harangin ito. Iginiit pa ni Asidre na naisagawa na ang prosesong nakasaad sa konstitusyon at inimpeach na ng Kamara si VP Duterte noong 19th Congress. Bagamat ayaw pangunahan ang magiging hakbang ng 20th Congress na magsisimula sa July 28, kumpiyansa si Asidre na magpapatuloy ang proseso lalo na kung muling mahalal si late Representative Martin Romualdez bilang Speaker. Idinagdag pa niya na ang napakaraming mambabatas na nagbabalik sa Kongreso at sumuporta sa impeachment na karamihan ay sumusuporta rin kay Romualdez bilang Speaker ay tanda ng pagpapatuloy ng kanilang adhikain. So bantayan po natin itong galawan ni Senate President Chis Escudero dahil halatang halata, dinadaan nila sa teknikalidad. Parang gusto talaga nilang harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Yan po ay pwedeng mangyari, lalo na kung si Chis Escudero pa rin ang uupong Senate President sa 20th Congress. At may nabasa tayo na malamang na siya pa rin ang maupo bilang Senate President dahil mahigit sa kalahati ng mga senador ay boto pa rin sa kanya. Natural. Sino pa ba ang aasahan mong bumoto kay Chis Escudero kundi yung mga senador na pumayag na i-remand yung articles of impeachment sa House of Representatives. Pero meron na po silang kalaban dyan. Dahil may mga senador tayo na hindi papayag na hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. At ilan sa kanila, malakas ang loob na kontrahin si Chis Escudero. At isa na dyan, si Migs Subiri.
Sabi dito sa GMA News, Zubiri backs Tito Soto's return as Senate President. Senator Juan Miguel Migs Zubiri has expressed support for the possible comeback of Senator Vicente Tito Soto III as the head of the upper chamber in the 20th Congress. Zubiri, a former Senate President himself, said he was not satisfied with the leadership of incumbent Senate President Francis Chis Escudero while expressing hope that the latter would be replaced in the next Congress. If you ask me, I am for a leader of the Senate who keeps protecting the integrity, the traditions of the Senate. Hindi ko gusto na ang leader sa Senate will be dictatorial type. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. And if you ask me if I am satisfied with the leadership of the Senate, I am not satisfied with the leadership of the Senate. So I am open to supporting other candidates for Senate presidency. According to Zubiri, a veteran bloc will be formed in the 20th Congress, which will be composed of himself, Soto, and Senators Loren Legarda and Panfilo Ping Lacson. Sabi pa niya, of course, initially, we're pushing for Senator Soto as the Senate President because I was his majority leader. I am a loyal majority leader of the Senate President. He also expressed hope that the senators of the 20th Congress will all decide to elect a new Senate President who will continue the upper chamber's independence as the last bastion of democracy and not just from the House of Representatives. Kasi may nagsasabi, gusto namin itong kandidato kasi inaaway niya si Speaker Martin. O hindi nga ba? Sa nangyayari sa Senate and House, parang inaaway pa ni Chis Escudero si Martin Romualdez. At may mga senador daw na yun ang gusto nila. Kaya gusto nilang manatili itong si Chis ay dahil inaaway daw nito ang House Speaker na si Martin Romualdez. Pero sabi ni Zubiri, that is not the role of the Senate President. The role of the Senate President is to steer the Senate as a ship no matter how rough the waters are, to show the people that the Senate is our ship of state that will never break down. It will never surrender its principles, its traditions. Pero sa nakikita natin, parang wala ng prinsipyo, wala ng tradisyon, na parang ang batas sa Senado ngayon ay si Chis Escudero, na siya ang konstitusyon ng mga senador. Talking of dictatorship, at yan ang ayaw ni Migs Zubiri. At umaasa nga siya na sana marami sa mga senador ang bumoto ng bagong Senate President. Recalling his stint as Senate President, Zubiri said he led with consultative type of leadership, wherein he initiated weekly caucuses among senators to discuss issues themselves. He said he did not let all the discussions be held in the plenary because making it come out on the floor and fighting it out there shows a very chaotic Senate. Na yan po ang nakikita natin ngayon sa Senado. Nagkakagulo po sila, hindi sila magkaisa. Yung iba gustong sundin ang saligang batas ni Chis Escudero. Yung iba gustong sundin ang saligang batas ng Pilipinas. So sino ang dapat manaig? Mapapalitan na ba si Chis Escudero bilang presidente ng Senado? So yun ang style ni Zubiri. Hindi lahat pinag-uusapan sa Senado. May mga times na sila-sila lang ang nag-uusap para hindi na lumabas, para hindi magmukhang ang gulo-gulo ng Senado na yun ang nakikita ng taong bayan ngayon. At lahat ng yan nangyayari sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero. Pero may dahilan si Escudero dyan. Escudero has stood pat that all matters regarding the impeachment case of Vice President Sara Duterte should be discussed and debated on in the plenary session so as not to hide anything from the public.
Well, sa isang banda, maganda tong ginagawa ni Chis Escudero. Lahat ng pag-uusap, nakikita ng taong bayan. Kaya nga, ang naging magandang bunga niyan ay nakita ng taong bayan na itong si Chis Escudero ay disimuladong makasara. Hindi niya masyadong pinahahalata, pero masyadong halata ng taong bayan. Natandaan nyo yung drama pa ni Chis Escudero na may sinabi siyang, hindi ako galit kay Sara Duterte, bla 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 bla, para pagtakpan yung umaalingasaw na baho na si Chis Escudero ay makasara. At ginagawa ang lahat para magkabin-bin-bin-bin itong impeachment trial hanggang sa sila ay bumoto na i-dismiss ang impeachment complaint na ito. Payagan kaya yan ng mas nakararaming taong bayan na ang tanging hiling ay ituloy ang impeachment trial para makita kung itong si Sara Duterte ay fit to be the next president of the Philippines. Pero sa nakikita po nating galawan ni Sara Duterte, parang nakakatakot kung ito ang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ngayon pa lang sa mga ipinapakita niya, puro paninira, puro pagbibintang, mga akusasyon na hindi naman niya mapatunayan. Yung kanyang pangingialam sa bawat sektor ng gobyernong ito na akala mo nasa kanya lahat ng kasagutan ng problema ng bansa. Pero pagmasdan yung mabuti kapag nagsasalita si Sara Duterte. Dahil para sa akin lang naman looking through the eyes. Dahil alam po natin, the eyes are the windows of the soul. Doon ko nakikita, again para sa akin lang that there is something different from Sara Duterte. Sample, ito po. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako Last question. attend ng So, sa tingin ninyo, kayo ba ay umaayon or nakikiisa sa akin nung sinabi kong makikita po natin sa mata ni Sara Duterte that something is really off? At yan po ay nakakatakot kung sakaling siya ang maging presidente ng Pilipinas na para sa akin, again, para sa akin, hindi po mangyayari yan. Kaya lang, kahit na gusto nating maging presidente pa rin si Bongbong Marcos sa 2028, mukhang malabo na pong mangyari. Dahil for one, I'm sure hindi gagawin ni President Bongbong Marcos na ma-extend ang kanyang termino at siya ay bababa at bababa sa 2028. Pero sino ang pwedeng pumalit sa kanya? Yung taong dapat ipagpatuloy ang mga naumpisahan ni President Bongbong Marcos. Meron po ako nakitang post kanina. Ano nga kaya? Magandang laban ito kung sakaling siya ang magiging kandidato ni President Bongbong Marcos sa pagka-presidente sa 2028. At yan po ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Irene Marcos. Siya kaya ang maging posibleng katapat ni Sara Duterte sa 2028. Kayo na po ang bahalang maghambing sa kanilang karakter, the way they talk, the way they present themselves, and the way they treat people. At bago po ako magtapos, balik po tayo kay Chis Escudero. Meron po akong nabasang post dito. Siguro naman ito katuwaan lang. Inilabas kasi rito yung hardest substance on earth. Ibig sabihin yung mga bagay-bagay na talagang matigas, yung pinakamatigas dito sa mundong ito. At narito po yung 10 mula sa hard to the hardest. Yan po yung mga pinakamatitigas na bagay sa mundo. Una po yung talc. Pangalawa, gypsum. Pangatlo, calcite. Pang-apat, fluorite. Pang-lima, apatite. Meaning, mula sa matigas, yung talc matigas na nga, pero may mas tumigas pa dyan, patigas ng patigas. Sumunod sa apatite, feldspar. Number 7, quartz. Number 8, topaz. Number 9, corundum. At ang pinakamatigas na bagay sa mundo ay ang diamond. Pero may tumalo na sa diamond. At ito ay bilang 999 na pinakamatigas. So, ibig sabihin, 999 times pang mas matigas kaysa sa diamond. Ano ito? Ito po.